lot of people won't tell you about this. Kasi karamihan ngayon, kapag nakagawa ka ng kasalanan, kapag hindi na ikaw naglilingkod sa Panginoon at nalaman nila na ikaw ay nagkamali, nagkasala, nandun yung judgment ng mga taong nakapaligid sa atin, which is, yun ang nakakalungkot sa kapwa natin mga Christians. Kasi marami ngayon may mga nababasa ako na dati silang naglingkod sa ating Panginoon. Love na love nila ang ating Panginoon. Nandun yung nag-church sila, nagsuserve sila sa ating Panginoon. Subalit, lang nakagawa sila ng kasalanan ay nawala sila sa ating Panginoong Jesus. Hindi na sila nag-church, wala na sila sa church, at hindi na sila nagsisilbi sa ating Panginoon, at nandoon na yung patuloy na gumagawa sila ng kasalanan. Tinatanong nila yung sarili nila at nagsasabi sila na ang dumi-dumi ko na, ang dami ko ng kasalanan sa ating Panginoong Jesus. Tatanggapin pa ba ako ng ating Panginoong Jesus? Okay, so karamihan ngayon sa mga tao na ngayon ay hindi ito sasabihin ng mga sasabihin ko sa iyo, brothers and sisters. Kasi kung nakagawa ka man ng kasalanan, ay marami talaga sa atin ngayon na inuuna yung pagiging judgment. I-judge na nila yung taong nakagawa ng kasalanan na yon, kung ano-ano na ang sasabihin doon sa tao na yon. Pero sabihin ko sa iyo, brothers and sisters, na ang tanging hinihintay lamang ng ating Panginoong Jesus ay isang hakbang lamang. Sa kabila ng dami-dami mo nang nagawang kasalanan, hindi iyan titingnan ng ating Panginoong Jesus. Subalit, titingnan niya kung sino ikaw, kung ano ka para sa Kanya. Diba? Ang ating Panginoon ay nagpapako sa krus. Inialay niya ang Kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ganoon tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kung ikaw, brother and sisters, na ikaw ay nagkamali, nagkasala sa dami ng mga kasalanan na nagawa mo at ikaw nahihiya na, nandoon na yung guilty mo na ayaw mong lumapit o nahihiya ka lumapit sa ating Panginoong Jesus, brothers and sisters, isang hakbang lang patungo sa ating Panginoong Jesus na humingi ka ng tawad, because repentance is very important to our Lord Jesus Christ. Repentance will cleanse all your sins. Okay, brother and sisters, isa lamang na hakbang ang gagawin mo. Magpakumbaba, magkaroon ng humble heart sa kabila ng mga nagawang mga kasalanan. At hindi titingnan ng ating Panginoong Jesus kung sinungaling ka man, kung ano man ang nagawa mong kasalanan, kung tinalikdan mo man ang ating Panginoong Jesus, nakagawa ka ng matinding kasalanan, hindi yan titingnan ng ating Panginoong Jesus, kundi ang titingnan niya dyan ay yung nagpakumbaba ka sa harap ng ating Panginoong Jesus. Okay? At kung ikaw ay nahihiya at sinasabi mo na tatanggapin ka pa ng Panginoong Jesus, huwag mong isipin yon, kapatid. Kasi tanggap na tanggap ka ng ating Panginoong Jesus. Maaaring hindi ka tanggap ng tao dahil nasaktan mo sila. Maaaring i-judge ka ng mga tao nasa paligid mo. Subalit sa ating Panginoong Jesus ay there's no any condemnation. Walang judgment sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, yung mga video na ginagawa ko, di ba, there's no any condemnation. If you confess your sins to our Lord Jesus Christ, huwag na huwag kang magsasabi o huwag na huwag kang magko-confess ng mga nagawa mong kasalanan sa mga taong nakapaligid sa iyo, dahil ang number one dyan ay i-judge ka talaga ng mga taong nakapaligid sa buhay mo. Okay? Kasi sa panahon ngayon, bihira ka nang makakita ng isang tao na mag-share ka ng iyong mga kasalanan, ng iyong mga kinonfess na mga sa kabila ng kasalanan mo na hindi ka i-judge ng mga tao nasa paligid mo. Okay, brothers and sisters, kaya yun ang nakakalungkot ngayon sa panahon ngayon. Maraming mga Christians na kung saan ay naglingkod sa ating Panginoong Jesus, na wala sa ating Panginoong Jesus dahil nakagawa sila ng kasalanan at nahihiya na silang bumalik sa church. Kasi nga iniisip nila na i-judge sila ng mga taong nasa paligid nila. Kaya, brothers and sisters, sinasabi ko sa iyo, okay? Truly, I say to you, the Lord is merciful God. Okay? He is a loving God. Okay? Ang sabi nga dito sa 1 John verse 2, ang sabi nga dito, kapatid, sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just
to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. So, yun ang tatandaan natin mga kapatid, brother and sisters. Huwag kang mag-alinlangan lumapit sa ating Panginoong Jesus dahil papatawarin ka ora mismo ng ating Panginoong Jesus. Ang tinitingnan niya dyan ay yung kakumbabaan mo ng loob, yung pagiging pagkakaroon mo ng humble heart, at yung pagiging honest mo sa ating Panginoong Jesus na ikaw ay nagkasala. Okay? Upang ikaw ay magkaroon na ulit ng communication at upang magkaroon ka na ulit ng alignment sa ating Panginoong Jesus. Kasi this is the right time, brothers and sisters, na i-confess na natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Huwag tayong mahiya sa harap ng ating Panginoong Jesus. Dahil nandoon na nga yung privilege natin na pwede nating makausap ang ating Panginoong Jesus. Isang hakbang lamang ang hinihintay ng ating Panginoong Jesus na lumapit tayo sa Kanya sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan. Amen, amen, brothers and sisters, okay? Kasi yun talaga ang karamihan ngayon ng ating mga kapatid sa pananampalataya na nawala sila dahil sa mga nakagawa sila ng kasalanan at nami-misjudge pa sila ng mga taong nasa kapaligiran nila na kung saan ay dapat tulungan natin ang ating mga kapwa, mga mananampalataya na bumalik sa ating Panginoon, na huwag natin silang huhusgahan dahil tayo ay tao lamang din na pinatawad lang din tayo ng ating Panginoong Jesus. By His grace, we are all saved. Okay, so dapat tayong mga anak ng ating Panginoong Jesus ay tulungan natin yung mga kapwa, mga mananampalataya na nawala sa ating Panginoong Jesus, na huwag natin silang i-judge. Okay? Huwag natin silang sasabihan na kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan. Huwag nating i-rewind sa kanya na ito, nakagawa ka ng kasalanan. Huwag ganun. Kasi sa kabila ng ganun, ang gagawin natin sa kapwa natin, mananampalataya, ay nagkasala na tayo sa paningin ng ating Panginoong Jesus dahil wala tayong karapatan na mag-judge. Ang may karapatan lamang na mag-judge sa taong na nagkasala ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi naman nga nagja-judge ang ating Panginoong Jesus? 'Di ba? Malapit niyang tinatanggap ang mga taong nagkakasala sa harapan niya. There's no any condemnation sa ating Panginoong Jesus. Kaya, brothers and sisters, sinasabi ko sa iyo, okay? Lahat ng kasalanan mo ipapatawarin yan ng ating Panginoong Jesus. This is the right time. This is the day that we need our Lord Jesus Christ. Okay? Repent now, brothers and sisters. Kung ano man mga nagawa mong kasalanan, malaki man yan o maliit, wala yan lahat sa ating Panginoong Jesus. Buburahin lahat yan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Brothers and sisters. So, ayun lang, mga kapatid, ang gusto kong ipahayag ngayong araw na ito. Kasi marami akong mga nababasa ng mga ganoon sa ating mga kapatid na dati ay naglingkod sila at nawala sila sa ating Panginoong Jesus, at sila ay nahiya na bumalik sa church at nahiya sila sa ating Panginoong Jesus dahil nandoon na nga yung condemnation, nandoon na nga yung pagja-judge ng mga taong nasa kapaligiran nila, na kung saan ay dapat hindi yun nangyayari bilang tayo ay mga anak ng Panginoon, bilang tayo ay binago ng ating Panginoon. Kaya dapat nakakakitaan tayo ng love, na love pa rin natin sila sa kabila ng mga nagawa nilang kasalanan. Okay, brothers and sisters? So, ayun lamang. Okay, be blessed to be a blessings, at ipairal natin sa ating mga puso yung pagiging humble heart, at ipairal natin sa ating mga puso na ang pagmamahal, kung paano tayong minahal ng ating Panginoong Jesus, ay ganoon din ang ipakita nating pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa atin. Nagkasala man yan, wala mang kasalanan, matindi man ang kasalanan, or hindi man nagkasala, lahat ay pantay-pantayan sa mata ng ating Panginoong Jesus. Okay? Shalom, shalom.